生我等得好长，从懵懂少年到孤独的王，这一世我爱得好伤，任你把剑插进我胸膛，我的战马飞踏，为你平天下，你的琴弦拨动，伴我笑天涯，愿为你舍江山，为你卸铠甲，愿牵你的手，陪你到青丝变白发。那孤傲的背影掩不住金色的眉，芳香的一吻止不住风干的泪，不记得岁月，诉不完思念如水，自问来时路走不尽爱的轮回，上满天落花，与你笑颜相随。Sa buong Liang, kami na lumaban ayon sa utos mo. Ang totoong may alam sa nangyari sa Kanbu, kung paano mo naiiwas sa kagipitan ng Liang, at kung paano mo kami naitawid ng matagumpay sa laban. Ang labanang ito ay nakapagpabagabag sa aming puso. Ang balabal na ito, taglay ang dugo ng mga namatay sa amin. Pati ng pagtingin at paggalang namin sa iyo. Tanggapin mo, Binibini. Ngunit, hindi ko kayang dalhin ang alaala ng namatay. Tanda ito ng pasasalamat at ng pangakong pagsunod sa iyo kahit umabot pa sa kamatayan. Binibini! 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 Bay! Tanggapin niyo ito! Tanggapin niyo po, Binibini! Binibini boy! Nakikiusap kami! Tanggapin niyo po! Taos-puso kong tinatanggap ang kabutihan niyo. Ang laban ng Kanbu, hindi ko malilimutan. Mula sa aming puso, ang habang buhay na pagpapasalamat! Ang tanging hiling ko na di tayo mauwi sa magkabilang panig ng digmaan. Ganon din ang kahilingan namin. Tapos na ang labanan. Utos ng emperador na dalhin ka sa lungsod ng Gusiang upang magdiwang. Ngayon, kung mamarapatin mo, kukunin ko na ang Hufu. Nararapat lang. Gumaan agad ang pakiramdam ko. Ngayong nasa kamay mo ng Hufu na yan, makakahinga na ako ng maayos. Simula si Jiangkang hanggang sa Kanbu, 5 araw ang tatahakin. Ibig sabihin, ang emperador ng Jin may 5 o 6 na araw nang walang malay. Ang emperador? Ano yun? Hindi ang emperador ang nawala ng malay. Hindi ba kaya umatras ang pangkat ng Jin dahil nagkasakit ang emperador nila? Nagkakagulo sa Jin, di dahil sa kawalang malay ni Sima Hong. Ngunit dahil ang 2 maliliit na batang prinsipe ay namatay sa lason. Ngunit, tama talaga ang iyong sinabi. Dahil, nawala na ng tuluyang magmamana ng trono ng emperador. Tiyak na hindi rin nalalayo na si Sima Hong ay sumunod rin sa hukay. Tama yan! Sila naisip ng Binibini! Mayroon akong gamot na nakapagpapawalang malay. 10 araw ang bisat di matutuklasan. Itong listahan ng sangkap. Maaaring ipadala niya to sa Jin agad. Hindi kita sasaktan. Hindi ko rin sasaktan ang sinuman sa angkan mo. Napakahusay ng Binibini! Oo nga! Binibini! 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 General Wei, tawagin ang manggagamot! Pingting! Pingting, gumising ka naman, no? Pingting!
Ting-Ting! Parang awa mo na. Gumising ka. Ting-Ting! 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 Si Yang Feng to. Nakikita mo ba ako? Yang Feng. Ting-Ting! Narito ako. Narito lang ako. Yang Feng. Maayos ka naman pag-alis mo rito. Bakit nagkaganito kapag balik mo? Piniko ko siya. Pinigo ko siya. Ting-Ting. Amo. Bakit ka narito? Yang Feng, kailangan ko siyang kausaping mag-isa. Ilang araw ka niyang hinintay rito. Mag-usap kayo ng maayos. Ting-Ting, ilang araw lang tayong hindi nagkita. Pero tingnan mo, namayat ka agad. Malamang nakatagpo mo ng emperador ng Liang. Dahil narito ka na sa bahay ng general niya. Ibig sabihin, Dapat mas nag-ingat ako. Ikaw lang ang may alam ng tunay na kakayahan ng gamot na yon. natauhan ka na ba? Sayang at ngayon lang. Tayong dalawang nakatuklas sa sangkap ng gamot na yon. Alam mong hindi nito kayang patayin ng malakas at may gulang. Ngunit ikamamatay ito ng mga bata. Paano mo nagawa yun? Ang emperador ng Liang ang nagpasimuno sa kaganapang yon. Malinis ang kamay ko. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng 2 bata. Tama. Kinailangan mo lamang bulungan ng emperador tungkol sa bisa ng gamot na yon. At ang emperador ng mag-uutos na ibigay yun sa 2 prinsipe. Walang ibang paraan. Yun na lamang ang natitira kong alas. 2 malalakas ang magkalaban. Kung si Sima Hong lamang, hindi magkakagulo ang bayan ng Jin. Panandalian lamang silang mawawala ng pinuno. Ngunit kung mawawala ang 2 tagapagmana, na tanging tagapagmana ng trono, ang mangyayari, ang Jin ay mawawala na ng tuluyan. Di ito magtatagal. Kung ganun ito pala, ang nais mo maganap noon pa man. Kung isa lang ang kahihinatnan ng balak mo, paano ito naging balak? Ang nais kong mapagbintangan ay ang iyong Chu Beiji bilang kasabwat sa pagpatay sa 2 batang prinsipeng anak ni Sima Hong. At nang sa ganon, mawawala ng saysay si Chu Beiji sa buong Jin. Ang pagkakamaling ito ay sapat na para ikamatay niya. Ano sa palagay mo ang gagawin ni Sima Hong? May ilang araw pa kaya ang buhay ni Chu Beiji? Ting-Ting, di ba't ipinagkanulo mo na ako? Di ba't mas pinili mo si Chu Beiji? Di ba't mas ginusto mo makipagyapusan ka kay Chu Beiji? Simula ngayon, tingnan natin kung paano mo pa siya magagawang mayakap. Naisip mo ng lahat. At lahat ng nasa paligid mo ay napaikot mo na sa daliri mo. Kinupkup ako ng prinsipe ng Jing'an. Kaya't ngayon, aangkinin ko ang kasiraan mo. Sasagutin ko ang kahihinatnan. Pagsisilbihan ko ang prinsipe ng Jing'an sa pinakahuling pagkakataon. At simula ngayon, ako at ikaw at ang pamilya mo ay
Walang ugnayan. Mag-iingat kayo, pinuno. Sinabi ko na yun sa puntod ng mga magulang ko. Ikaw at ako. Wala nang ugnayan. Tayo ay nasa liyang. Abala sa'yo ang magtagal dito. At ako'y nanghihina pa. Di kita mapagsisilbihan. Maigi pa kamahalan, mauna na kayo. Labis nang nalalaman mo, Pingting. Mas mabuti pa yatang ipapatay ka. Kung iniisip mong ipapatay ako para sa kaligtasan mo, bakit hindi mo nagawin ngayon? Ikaw na. Hindi ngayon. Hindi kita sasaktan. Nais ko munang panoorin kung paano kayo paghihiwalayan ng kamatayan ng dalawang prinsipe. Nais ko makita kung magagawa niyo pang pagkatiwalaan ng isa't isa. Pagkakatiwalaan ka pa kaya niya? Hanggat may isang taong nagtitiwala para sa akin, mamamatay akong walang hinayang. Mamamatay ng walang hinayang. Antayin natin ang mangyayari. Magpagaling ka na lang. Mahaba-haba pa to. Amo! Ha! Amo, nasan si Pingting? Tahimik. Amo, ano bang dahilan? Ano bang maling nagawa niya? Bakit hindi mo siya mapatawad? Amo! Pingting? Bakit bigla kang nagbabalot? Ano bang nangyari? Aalis na ako. Nang walang dahilan at nang walang pupuntahan? At nangihina ka pa? Yang Feng, uuwi na ako. Uuwi ka na? Anong sinabi ng prinsipe ng Jing'an? Bakit hindi ka sumama sa kanya? Wala na akong lugar sa pamamahay ng Jing'an. Kung makakadaupang palad niyong muli si Hesha, mag-iingat kayo ng mabuti. Hindi na siya katulad ng kababata natin. Higit pa, magiging madugo ang hinaharap dahil sa kanyang kagagawan ngayon. Siya, sige. Huwag ka mag-alala. Kailangang alagaan mo ang sarili mo. Alagaan mo ang anak mo. Ngayong tapos ng labanan dito, ikaw at ang general, makakapamuhay na ng mapayapa. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo sinasabi lahat ng ito? Di ba't ang sabi mo, dito ka titira? Sabi mo, hindi mo ako iiwan. Ikaw talaga. Dapat maging masaya ka sa akin. Nahanap mo ang iyong Zeyin. Nahanap ko na rin ang aking mamahalin. Uuwi na ako sa kanya. Dahil sa akin, maagang ninakaw ang inyong buhay. Papasanin ko itong lagi. Di ko man mabago ang naganap. Pagbabayaran ko pa rin ito. Tanggapin niyo ang aking alay. Sa inyong ikatatahimik, mga mahal na prinsipe.
Magpakita ka! Yan lang bang kaya mo? Pumatay ng bata at kababaihan? Binibining bay, sumusunod lang kami sa utos. Sa kasamaang palad, kailangan ko makipagkita sa isang tao. Di kayo magtatagumpay ngayon. Pasensya na. Sige! Sino ang amo mo? Sagot! Punong General. Hayaan mo. Di ka mamamatay ngayon. Sabihin mo sa inyong pinuno. Siya mismo nga pumatay sa akin. Alis na. Opo! Binibini, kung walang utos ng emperador bilang general, wala akong may lalabas na kawal. Kaya't, di kita naihatid kahapon at napunta kayo sa panganib. Ang mga narito ngayon ay nakasama ka habang nakikipaglaban sa lungsod ng Kanbu. Lahat kami rito bilang kaibigan, bilang tao para sa kapwa. Mga kasama, ihatid natin sa papuntang Jin. Siya naman ang tutulungan natin. Tama! Salamat, Punong General. Napakagaling niyo. Dugo ba yan? Layas! Mga huwad! Magsialis kayo! Ha? Tawad po! Mahal ko, anong pakiramdam mo? Kamahalan, walang gamot ang makapagpapagaling sa akin. Hindi ito dahil nagkulang ang manggagamot. Kamahalan, huwag kang pumatay ng mga walang sala. Mahal ko, huwag ka mag-alala. Nagluluksa ka lamang, kaya't biglang nagkasakit. Gagaling ka sa tamang gamutan. Hayaan mo, maliit lang ang harem. Nagpasiyasat na ang punong abay. Hahanapin natin ang may sala hanggang sa impyerno. Ipaghihiganti ko ang mga anak natin. Ulat! Pinapupunta kayo ng punong abay sa mga piitan. Nasuplong na raw ang may sala. May hagdan po. Kamahalan. Kamahalan. Magandang gabi, Kamahalan. Siya ang pumatay sa mga prinsipe. Nahuli namin. Wala pa akong pinataw na parusa. Nasa kamay niyo na po, Kamahalan. Kamahalan!
Siya ba yun? Opo, kamahalan. Siya ang may sala. Siya ang yunak na naatasang maghanda ng pagkain ng mga prinsipe. Natagpuan namin siyang nagtatago sa lumang balon. Noong una, ayaw niya pang umamin sa amin. Nang dalhin dito at tinanong muli, umamin din. Nilason daw niya ang 2 prinsipe. Sagot! Kanino galing ang lason? Sumagot ka! Mag-isip ka mabuti. Anong mangyayari sa'yo kapag hindi ka umamin? Ang pamilya mo, nasa kabisera pa sila. Hindi ba't ang mga walang saysay pinapapatay ng mga amo? Sa amo mo, gaano kahalaga sa kanya ang buhay ng pamilya mo? Si Bay Pingting po. Si Bay Pingting, pinuno siya ng hukbo ng liyang galing sa kanyang lason. Tabi! Kamahalan, malalim ng gabi. Magpahinga na kayo. Ito ang eliksir bago kayo matulog. Malinaw na malinaw pa sa aking alaala. Ang itsura nilang 2 ng bagong panganak. Naririnig kong boses nila. Tinatawag nila ang aking pangalan. Ngayon nawalay na kami. Dahil sa kamatayan, hindi na muli magkikita. Wala sa hinuha ko na masasaksihan kong mamatay ang mga anak ko. Nasakop ko ng mundo. Di ko naman naalagaan ang mga malapit sa akin. Anong saysay? Napahabain ng buhay ko. Kamahalan, ikaw ay bata pa. Huwag ho kayong mabalisa. Magkakaanak pa rin kayo. Magkakaanak. Ngunit hindi na sa Emperatriz. Magkaiba pa rin. Sa ganitong panahon, dapat ako'y nasa tabi niya, nagbibigay ng kalinga. Ngunit tuwing nakikita ko siya, naaalala ko mga anak naming walang kamalay-malay. Nung nabubuhay pa sila, hindi ko sila nabigyan ng tunay na pag-aaruga ng ama. Paano ngayon? Paano ko magagawang harapin pa siya? O kalingain? Kamahalan, hayaan niyo. Ako na mismo ang mag-aalaga sa kanya. Gayunpaman, ikaw ay emperador ng Jin. Kailangan magpalakas kayo. Di ito dahil sa pagkukulang ninyo. Nagkataon na si Bai Pingting ay walang awa. Sinong mag-aakala na masasaktan niya pati mga bata? Bai Pingting. Sa aking palagay,
Ang bagay na ito ay hindi pangkaraniwan. Kamahalan, paano matatahimik ang kaluluwa nila? Si Bai Pingting ay nagmula sa yan. Paano siya naging pinuno ng hukbo ng Liang? Ano bang binabalak niya? Ano sa palagay mo? Hindi ako mangangahas. Magsalita ka malaya. Nasa iyo ang basbas ko. Maaaring kasabwat si Chu Beiji. Narinig ko na sa labanan ng Kanbu. Walang tao sa Kanbu. Dapat nag-uagi siya. Umatras siya sa laban para lamang kay Bai Pingting. Nagpatalo siya. Tama. Ipatawag mo ang ama mo. May ipagagawa ako sa kanya. Opo. Matapos ang laban, malaking nalaga sa Jin at Liang. Ilang sandali na lang at pamumunuan ng muli ng baylan ng mundo. Luluhod ang lahat. General, may nagligtas kay Bai Pingting. Ang tao natin, namatay lahat. Kung ganun, bakit buhay ka pa? Ang binibini, may pinasasabi po sa inyo. Gawin niyo mismo. Kung nais niyong mamatay siya. Mga walang saysay. Dalhin mo to sa iyong prinsesa. Bilisan mo. Huwag kang magkakamali. Opo. Kamahalan, may pag-uulat sa palasyo. Ang pumatay sa mga prinsipe ay nahuli na. Isang batang yunak ang may sala. Ngunit, Batang yunak? Ngunit bakit? sa pagsisiyasat, pinangalanan ng batang yunak ang taong nag-utos sa kanya. Ang sinabi niyang pangalan ay ang pinuno ng hukbo ng bayan ng Liang, si Bai Pingting. Tanggapin mo ang kautosan. Utos ng emperador ang pagluluksa ng buong kabisera sa pagkamatay ng mga prinsipe. Dahil galing sa laban, ang hukbong ito di makapapasok. Ang tao't kabayo'y titigil rito. Hahalili ang prinsipe ng fulang sa gawain. Nauutos. Aking malugod na tinatanggap. Nagbalik rin ang prinsipe ng Zhenbei. Ako ang naatasan ng mismong emperador na sumalubong sa pagdating mo. Kapag nagkita kayo ng emperador, gisingin mo siya sa pagluluksa niya nang di magkasakit. Salamat sa pag-alala po ng ministro. Kamahalan! Kamahalan! Payagan mo samahan kita sa kabisera! Bilang kanang kamay, maaari kang sumama. Maaaring ihatid mo sa palasyo ang prinsipe. Ang emperador ay bibigyan ka pa ng pabuya. Punong ministro, maaari ba ako magtanong sa'yo? Magtanong ho kayo. At ako'y sasagot ng tapat. Inaakala niyo bang may kinalaman ako sa pagkamatay nila?
Hintay ka. Ang sambahayan ko ba ay tuluyan ng sinara? Ikaw? Punong Ministro, ito ba ang nais ng Emperador? Chubeji, akala mo sa pagpatay ng mga prinsipe, mawawalan na ng tagapagmana at ang tutungtong sa trono ay ang sarili mo? Bulok ang iyong pagkatao. Isang hangal at mapanghangad ka! Matalinong emperador, alam niya makipagsabwatan sa babaeng yon. Magiging tapat ako sa iyo. Ang tahanan mo ay isinara na. At ang mga tauhan mo sa kabisera, mismo ang emperador ang nagpahuli sa kanila. Kung hindi lamang sa nakaraan mo, hindi ka na ipatatawag ng emperador. Kung hindi ako na rin mismo, ako na ang papatay sa iyo ngayon dito! Tahimik! Dapat ang prinsipe sa emperador. Anong karapatan mong siraan siya? Ha? Moran! Ibaba ang sandata! Kamahalan! Ibaba mo! Para lang sa prinsipe, pagbibigyan ko munang mabuhay ka! Nakatingin kayo. Ha? Kayo, makinig kayo. Lahat kayo'y nakalagay na sa talaan. Ayon sa emperador, ang pamilya na pumapanig sa taksil ay ipapapatay lahat. Payak naman dirigma lamang sila. Walang kinalaman sa sabuatan sa palasyo ang mga taong ito. Punong Ministro, hindi sila dapat magbantaan. Ako man mismo, hindi maghihimagsik. Ngunit, magtutungo ako ng kabisera, lula ng aking kabayo upang makipag-usap sa mahal na emperador. Kamahalan! Huwag mong gawin! Kamahalan! Sasamahan kita sa kabisera na makausap ang mahal na emperador. Sasamahan namin ang kamahalan sa kabisera! Ikaw! Kayo! Lahat ba kayo magsisiaklas? Ang dalawang prinsipe, sila ang tagapagmana ng trono. Sila'y pinatay na masasamang loob. Ito'y maselang bagay. Batid ko ang taranta ng hukuman. At higit doon, ang naging pasakit sa emperador. Ang dapat gawin, alamin ang punot dulo nito. Tandaan nyo, magdamag kaming nangabayo pa uwi upang mapigilan lang namin ang gamitin to para siraan kami at magkagulo sa Jin at hayaan malupig tayo ng mga dayuhan. Dahil may tanda na nag-uugnay sa akin, maaari naman na ako'y siya sa atin. Huwag kayo mag-alala. Matalino ang ating emperador. Mapapawalang sala niya ako at hindi man daramay ng iba. Kamahalan! Sundin ang utos! Ako po'y susunod! Tumalaga sa labas ng bayan. Hintayin ang utos ng emperador. Walang ibang pagkilos. Kayo ang kawalan dakilan, Jin. Ipaglaban nyo ang bayan at mahal na emperador. Hindi nyo ako kailangan ipaglaban. Kahit ano pang malaman nyo, huwag kayong lumayo sa tuntuning ito. Kundi, ibabaon nyo lang ako. Hindi kayo makakatulong. Kaya't huwag kayong gumawa ng mga hakbang. Moran, naiintindihan mo ba? Opo. Kamahalan! Punong Ministro, kasinungalingan man o katotohanan, sa harap ng emperador, malilinawan. Tayo na! Matapat ang prinsipe ng Zhenbei.
tayo na. Nabalitaan ko ng ganda nyo. Ngayong nakita ko na. Totoo nga ang balita. Prinsipe ng Jing'an, isa kang bayani. Isa ako sa mga tagahanga mo. Tinulungan mo ang emperador ng Liang na matalo ang Jin. Ngayon kasapi mo na ang prinsesa ng Bailan. Nakinabang ka na maigi. Sa magkabilang panig. Kay ganda ng hinaharap mo. Napakabait naman ng punong abay. Ngunit sa bayan ng Jin, mas malawak ang galamay ng punong ministro. Bukod pa yun sa punong abay sa loob ng imperyo. Sa loob at labas ng imperyo, wala tayong hindi kaya maisagawa. Kahit na ang prinsipe ay hindi taga rito, alam na alam mong labas-masok ng bayan. At ang balitang nakakalap mo sa kung saan-saan, kahanga-hanga. Ang prinsesa ng Bailan ng tunay na kahanga-hanga. At ang lawak ng kaalaman niya na naipasa niya na sa akin. Nito lang, nang siya'y dumaan sa Jin, nagkausap raw sila ng punong ministro at nagkasundo sa maraming bagay. Di kami umasa magtatagumpay sa aming mga binabalak. Hindi namin inakalang magbubunga agad ang tinanim namin sa paligid. 100,000 sukat ng ginto. Sino mag-aakalang malayo mararating ng kabayarang yon? Maraming salamat, mahal na punong abay. Prinsipe, kay galang mo. Nakuha natin ang nais natin. Malamig at malumbay dito sa palasyo. Walang bahid ng pagkakaibigan. Ang nagniningas lang ay ang kapangyarihan namin. Walang anuman sa ama ko ang 100,000 sukat ng ginto. Para sa Bailan na siyang magbibigay tulong sa aking pamilya upang makaakyat kami sa kapangyarihan. At ngayon, kinakaharap natin ang iisang kalaban. Iisa nga ang ating kalaban. Nag-aalala ako sa punong abay. Baka hindi niyo tuluyan. Pinasiyasat mo ko? Para di malupig, kilalanin ng kalaban. Kailangan na maigting na pag-iingat sa pakikipagsabwatan sa inyo, punong abay. Gayunpaman, iisa lang ang ating kinalalagyan ngayon. Hindi mo ako ipagkakanulo. Napag-alaman ko na ang iyong ugnayan kay Chu Beiji ay napakatagal na. Kung hindi ka lamang pinigilan ng emperador at ng emperatris ng Jin, kasal ka na sana ngayon kay Chu Beiji, malayo sa lamig at lumbay ng harem na mahal na emperador. Punong abay? Pagbanggit ko kay Chu Beiji, nabahala ka yata. Di kaya'y buhay pa rin siya ngayon? Dahil sa damdamin mo? Ang may kasalanan ay itong si Chu Beiji dahil sa pagsantabi niya sa'yo. Dapat ay naging mabuti siya sa inyo. Kasalanan niya lahat ng ito. Kamahalan, siya ay dapat nang mawala. Dahil kung hindi, tayo ay hindi mapapanatag. Ano ang balak mo?
Sa pagkakaalam ko, si Bai Pingting at ang mga kawal ng Liang ay nasa Jin upang iligtas si Chu Beiji. Mahalaga si Bai Pingting para kay Chu Beiji. Malinaw naman yon, hindi ba? Punong abay. Minsan lamang dumating ang ganitong uri ng pagkakataon. Sayang naman kung ito'y palalagpasin lang natin. Kahit ano pang hinahabol mo, may pamantayan bago ka makipag-ugnayan sa akin. Tulad ng? Nais kong mamatay si Bai Pingting.藏着目光，待天下风起云涌是狂放。我自伤一只孤芳，可天涯何处有你的发香？天微亮，遥远北方，是烽火烧尽城市灿烂过往。你语言的沙场，有爱上流淌在黄土之上。为战而战，为生而唱，为你抵挡。对月仰望，对天呐喊，对你疯狂。盔甲肩膀，荒凉悲怆，别忘记我模样。无我，无名，无藏。从此随我的心事，从此断茫茫归途。边缘小巷最深处，我回首来时路，何来繁华的嚣张？烈日当空，心灼伤，我永不降服。为战而战，为生而唱，为你抵挡。对月仰望，对天呐喊，对你疯狂。盔甲肩膀，荒凉悲怆，别忘记我模